natin ang Diyos. Purihin natin siya ng napakalakas. At itang malugod ang Panginoon, tayo lahat ay sasayaw. Sa Panginoon, langit ang ating nadarama. Hallelujah! Praise the Lord. Napakaganda kapag panunuorin natin yung mga awit makalangit, ano? Kasi lahat ng ating mga awitin, kinumpile natin yung lahat, pinagsama-sama yung lahat ng awitin. No? Kagabi nagawa ko na yung puro revival yung mga lumang awit, ano, di ba? Yung ating mga inawit ng mga Tagalog, ano? Kaya maraming nakakagusto sa inyo. Kasi maganda kayong umawit. Hallelujah. Kaya doon sa report ng YouTube,
i-click natin yung ano doon, no? Ang dami iba't ibang bansa yung nanonood. Grabe, ibig sabihin na pinagpapala ang lahat ng mga taga-Hong Kong. Amen! Sino sa iyo hindi man nag-CLSS? Yung Catholic Life in the Spirit Seminar, taas ang kamay. Lahat ng hindi pa nag-CLSS o Catholic Life in the Spirit Seminar, taas ang kamay. Ayun, marami. Ayun. Tapos yung iba naman ay mag-review kayo ngayon sa pagkakaya na mag-start niyo ng series o CLSS. Sabi niyo, CLSS. Ulit niyo. CLSS. Hindi po yan SSS. Iba po yung SSS o CLSS. Yung pong CLSS is a Catholic Life in the Spirit Seminar. Yung pong SSS ay Social Security System. Amen ba? Kaya po, ito yung CLSS Introduction. Sabi po ng Luke chapter 4, verse 43. Luke chapter 4, verse 43. Sabi ni Jesus, sa Luke chapter 4, verse 43, but he said, I must preach the good news of the kingdom of God to the other towns also, because that's why I was sent. Sabi ng Panginoon, kailangan mo rin magpahayag ng salita ng Diyos sa ibang bayan. Yan ang dahilan kung bakit ako sinugo. Yan. Kaya po, mahalaga po ang CLSS para malaman natin ang katotohanan at ang katotohanan ang magpalaya sa ating lahat. Amen po ba? Lalaya sa sakit, lalaya sa problema, lalaya sa kahirapan, lalaya sa sakit at karamdaman, at sa lahat ng gawa ng kaaway, purihin ang Panginoon. Okay, let's start your hand. Isa, dalawa, tatlo. Palakpakan si Lord. So, CLSS or Catholic Life in the Spirit Seminar. Sabi ko doon sa binasa ko, sabi doon, ulitin ko, I must preach the good news of the kingdom of God. My question is, what is the good news? What is the good news? Ano ang mabuting balita? The good news is the gospel. It is the message of salvation. The message of salvation that no one, no other can give. It is only offered by the Lord Jesus Christ. That is the good news. The good news is the gospel, and the gospel is Jesus Christ. He is the only Savior, at siya lang ang makapagliligtas sa ating lahat. Amen. Yung lahat ng amen and answer prayer. Topic ngayon ay Catholic Life in the Spirit Seminar Introduction. Introduction. Kasi, minsan tayo ay sumasali sa ganito, di natin alam yung ating mga ginagawa. Kaya dapat pumalaman natin. Pero hindi tulad ng mga samahan na may namamatay tulad sa hazing. Diba? Kasi, ang charismatic, siyempre, mayroon din initiation. Diba? But hindi hazy. Okay. So, kaya po tinatawag na CLSS, it pertains to Catholic. Letter C is Catholic. S, L is life. SS is Spirit Seminar. So, ito ay ayon sa Katolikong pagtuturo at lahat tayo may buhay. Catholic life in the Spirit. Ang tao kasi hindi aware doon sa second life natin. If we are in natural life, mayroon pong life after death. May buhay pagkatapos ng kamatayan. At hindi lang yun sa kamatayan, kundi ngayon pa rin na dapat ay maranasan natin yung sinabi ng Panginoon, dito sa lupa ay dapat tulad na rin sa langit ang naranasan natin. Kaya po yun. So, maraming Kristiyano hindi aware sa
spiritual life. They are only aware in natural life. Ang natural life, itong buhay natin dito sa lupa. Ang spiritual life ay yung life after that we finish in this natural life. Pag tayo natapos na rito, kaya po mahalaga po yun, pinag-aaralan. Sinasanay, ang tawag doon ay Life in the Spirit Seminar. Bakit seminar? Seminar came from the root word, semen. Ano ang semen? Sa babae yun, binhi. Diba? Semen, yung binhi. Pag naging, ano yung nagbubunga? Ang bunga ay bata. Okay. So, ang binhi sa atin, sa seminar na ito, is the Word of God. It is the seed of the Word of God na i-implant sa atin sa ating mga puso. Kaya yung seminar. Now it means yun. The seed must be sown into our heart. Yeah, seminar. That seed must be sown into our heart. Amen? So yung pag-ibig sabihin ng seminar. So, bago natin dito, mayroon pong important dito. Why CNSS is important in our lives, mga kapatid? Bakit mahalaga ito sa buhay natin? Kasi sabi ng Hosea 4 verse 6, sabi ng Hosea chapter 4 verse 6, my people are perished and destroyed for their lack of knowledge. Kapag ang bayan ng Diyos, tayo yun, mananampalataya, kulang sa kaalaman, tayo pinapapahamak. At marami na namamatay. Ibig sabihin, spiritually dead. Spiritually dead. Bakit spiritually dead? Kasi nahihiwalay sa Panginoon. Dahil sa kakulangan ng kaalaman. So, itong salita na ito ay makakapagpadagdag sa atin sa kaalaman patungkol sa salita ng Diyos at lalo tigit kaalaman patungkol kay Jesus. Talaga po yan sa malakpak. Amen? Brother, sa laging charismatic. Ano ba ibig sabihin ng charismatic? Because this ministry is belong to charismatic. CCRM, Catholic Charismatic Movement. This is not only an organization, this is a movement of the Spirit. Ito'y kinusa ng Espiritu Santo. So, charismatic. Siguro na ngayon nila narinig yung word na charismatic. Ngayon lang ba? Matagal na. Anong pagkaitin niyo sa word na charismatic? Maraming atik. Ang ibig sabihin po ng word na charismatic, it came from the 5 Greek words. Galing po sa 5 salitang Grego, na ibig sabihin po, ang unang salita is charism. Ang ibig sabihin po ng charism, it means gift. Charism. So, iba't ibang charism, iba't ibang gift. Hindi ba tayo nakikita nagkakaisa? Mayroon tinatawag po na unity in diversity. Bakit diversity? Iba't ibang charism. Iba yung charism ng charismatic, iba yung charism ng apostolado ng panalangin, iba yung charism ng mga legionary, iba yung charism ng Couples for Christ, at iba't iba pa. May kanya-kanyang charism. Charism, it means gift. Now, kapag ang tawag may charism, ang tawag doon, pangalawang word, in Greek word is charisma. Ang tao may charisma, it means gifted. Kaya pag ang anak mo ay may charisma, gifted son. Gifted na anak mo. Baka pinainom mo ng gatas. Okay. So, charisma, it means gifted. Yung po yung pangalawang word. Pangatlong word is Greek word, the word chara. C-H-A-R-A. Chara. Siguro po ay narinig nyo na yung awiting. Chara, chara. Chara, 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 chara. Mukha'y duplikara.
awit. Because nandun yung kara. Joy of the Lord is always with us. Yan yung mga charismatic. May joy of the Lord sa kanyang puso. Kaya kahit ang problematic, asthmatic at walang ate, andun pa rin yung joy of the Lord sa kanilang puso. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Amen! At ang pang-apat na word na pinagmula ng charismatic word is carry. Ha? C-H, hindi po yung kalagaling na pagkain. C-H-A-R-A, carry. Ha? Ang ibig sabihin ng carry, it means grace. Grace, biyaya. Kaya po, ang mga charismatic ay laging nasa biyaya. Ha? Under the grace of God, ang mga charismatic. Amen! At ang Panginoon salita na pinagmula ng salitang charismatic is the word Chrisma. The word Chrisma, it means anointed. Ibig sabihin po ng word na Chrisma, galing sa word na Chrism, it means anointed. Ha? Diba yung pari mayroong ganyang buhok, parang bakal na may lamang parang matigas na oil, at tapos yung pinapakit kapag na bininyag o kaya ay kukuntil. Ha? Sa confirmation, yung poetrism, kapag napahinga ng isang tao doon, anointed, ibig sabihin, Chrism, mga kapatid, o Chrisma. Pag yung anointed ka na, Chrisma, kapag yung pagpahit pa lang, Chrism yun. Okay, so yung po yung mga word na galing sa pinagmula ng charismatic. Pinagsama-sama ang salitang charisma, carry, and Chrisma, yun ang pinagmula ng salitang charismatic. Ano ibig sabihin? Ang salitang charismatic ay kalipunan ng mga taong may pagpapala o gift, at sila ay gifted, sila ay joy of the Lord ang nasa sa kanila, sila ay under the grace of God, at silang lahat ng mga grupo ng charismatic, they are anointed. Paging natin ang Diyos. So, alam niyo na kapag sinabi ako'y charismatic. Pag sinabi mong ikay charismatic, you are gifted. You have joy of the Lord. May joy of the Lord ka. Kapag sinabi mong ikay charismatic, you are under the grace of God. Pag sinabi mong ikay charismatic, you are anointed. Purihin natin ang Diyos. Amen! So yun po ang ibig sabihin ng charismatic, a group of people who have gift or gifted, joy of the Lord, under the grace and anointed. So, ang ating pong sinalihan na charismatic, ang pangalan ay El Shaddai, DWXI, Prayer Partners Fellowship International. Yan ang pangalan ng ating ministeryo. Hindi ito hiwalay na simbahan, ito'y ministry. Ministry is service. Paglingkod in support to the church that built by Christ. It is the Catholic Church. Amen. Hindi po ito charismatic na hiwalay simbahan na sinasabing sila ay ibang simbahan na. We are a group of people and believers that belongs to Catholic Church, and we are serving in this church in the ministry of Yahweh El Shaddai. Purihin natin ang Diyos. Ang hina. Ang hina. Okay. So, sa CLSF nito, Catholic Life in Spirit Seminar, mayroon po tayong 7 topics na dapat pong i-discuss. Itong ang i-discuss ngayon is introduction. Catholic Life in Spirit Seminar Introduction. So, ang first topic po na ating po dapat i-discuss by next week is God's love. Na tayo ay dapat maintindihan natin na tayo mahal ng Diyos.
ay kaligtasan. Sapagkat ang bunga ng pag-ibig ng Diyos ay kaligtasan. Ang kasunod doon, bunga ng pag-ibig ng Diyos na nagbunga ng kaligtasan, ang bunga ng kaligtasan ay bagong buhay. New life. Pagkatapos ng bagong buhay, pag ikaw ay may bagong buhay na, may karapatan kang tumanggap ng gifts of the Spirit, of gift of God, which is the Holy Spirit. Ang susunod na topic doon ay receiving God's gift. Ang God's gift po ay ang Espiritu Santo. And once you receive the Holy Spirit, ang Holy Spirit naman magbibigay sa inyo ng gifts of the Spirit. So, dalawang gift. The gift of God, which is the Holy Spirit, singular na yun. Pag natapos na tanggapin mo ang Holy Spirit, gifts naman po. Plural, yung po, kung paano tayo dapat maglingkod, it is based on the gift of the Spirit na binibigay sa akin. Mahina. And then after that, RTG is the baptism in the Holy Spirit. Hindi po ibig sabihin papalitan yung bautismo, ang tawag po dyan ay renewal of baptism. Renewal of baptism. And then after that is the growth and transformation. Paglago at pagbabago ng anyo. Yan po yung kabuuan ng seminar. So, dito po sa ating pong introduction, tandaan po natin na ang lahat ng topic ay napakahalaga. All topics in this CLSS are very important to know. Dapat po, hindi kayo a-absent. Dapat pa nga mag-aakay pa kayo by next week para at least mag-umpisa na po yung proper ng seminar. Okay. So, ang dapat natin makakalawakan dito sa ating introduction, mga kapatid, mayroon pong tinatawag na 4 basic truths. Sa isang Kristiyano, dapat alam mo ang 4 na pangunahing katotohanan na dapat pinanghahawakan natin lahat. Ang tawag po doon ay the 4 basic truths. Basic lang yun ha. Ano po yung 4 basic truth? Unang truth na dapat pinanghahawakan ng Kristiyano at dapat alam ng mga Kristiyano is about the creation sa paglikha. Narinig niyo na ang creation ng paglikha. Paano nilikha ng Diyos ang langit at lupa, di ba? In the beginning, the Lord made the earth, the heaven, the hills, and the trees, di ba? Then He created the sun and the stars, the land, the birds, the trees, di ba? Ano pa? So, creation, ang creation po is God's plan. It is a plan of God. Actually, may connection sa God's love. Because, bago nilikha ng Diyos ang taong obra maestra niya, ay nilikha muna niya ang lahat ng pagkukunan ng ating pangangailangan. Kaya ang creation is a God's plan, it because God wants us na maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos by His creation. Sabi nga, sapat ng pagmasdan mo ang nilikha ng Diyos at ikay hahanga at masasabi mong tunay na mahal ka ng Diyos. Amina. Diba? So yun po ang unang truth that God loves us and wants us to live a full and a happy life through His creation. Isipin mo, nilikha ang lahat para kailangan natin lahat. Saan galing ang gamot? Sa mga halaman. Saan galing ang pagkain natin? Sa mga nilikha ng lahat. Saan galing ang oxygen? Sa lahat ng nilikha na. Pag sa ospital may bayad ang hangin, ang Diyos, libre lahat yan. At kung ang Diyos ay may sukatan sa bawat paghinga natin, baong ka na sa utang sa Diyos. Subalit yan ay nilikha ng Diyos libre dahil mahal tayo ng Diyos.
Because of sin, we were separated from God. So, kaya mahalaga po ang CLSS para maunawaan natin na tayo hiwalay sa Diyos kung hindi tayo tumatanggap kay Kristo. Dahil tayo nahiwalay, fall of man. The fall of man, yung po, nasa Genesis chapter 3 yan, no? Yan po, bumagsak ang tao because of disobedience, pagsuway. Ha? Yung pong sinasabing kinain ng bunga ng prutas, yung po ay hindi literal na bunga ng prutas, kundi it symbolizes sin, kasalanan, mga kapatid. Okay. So, yung po ang pangalawang truth. Dapat alam natin na tayo lahat ay nagkasala. At dahil tayo lahat ay nagkasala, kailangan natin ng solusyon. Yan ang ating i-discuss sa ating mga topic dito sa LSS about salvation. Number 3 is incarnation. Incarnation. Hindi po pangalan ng gatas. Ang ibig sabihin po ng incarnation, God's answer. Kasi po, ang incarnation po, iba po yung incarnation sa reincarnation. We don't believe in incarnation. That is not our doctrines. Ha? Ang mga ibang bansa na naniniwala sa reincarnation. Alam niyo ba ang reincarnation? Pagka tao namatay, kung ano makita mong una, ipis nakita mo sa sabihin yun, ang kaluluwa niya. Kaya sinasamba nila yung ipis. Dumadaan ang kalang sinasamba, lumilipad daw niya sa puno, sa ganito, ganyan. We don't believe in reincarnation. Okay? Ang pinaniniwalaan natin ay incarnation. Ano ba yung sabihin ng incarnation? Yung pagkakatawang tao ni Kristo nang siya'y nagmula sa langit, siya'y Diyos at walang katawan. But He came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debts to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name. Basic pa lang po, hindi ko pa i-explain yun, sinasabi ko pa lang sa inyo. Because this is an introduction to the LSS. So, ang kasunod po, pang-apat at pang-huli is redemption or our response. Yung redemption, kasi yung pagkakasala ng tao, ng bumagsak ng tao, sa pang-third truth, yung pang-second truth, fall of man, ang tao ay naangkin ni Satanas. Yung po, kaya may redemption. Ang ibig sabihin nun, nakasanda tayo kay Satanas. Di ba ang redemption, kailangan tubusin? Tingnan mo doon sa mga pawn shop, redeem. Ako dito naman yung sanda. Di ba? So, para tayo maagaw kay Satanas, ay mayroong redemption. At ang redemption na ito, ang kabayaran ito ay si Kristo. Kailangan matubos tayo. Yun ang response natin dito sa charismatic. Kasi kung kayo may kaisa na dito, pero ginagawa nyo nga, pero hindi nila unawaan, bakit ito ginagawa? Bakit ba kayo ay pumapalakpak? Bakit ba kayo tumataas ng kamay? Bakit ba kayo sumasayaw? Bakit ba kayo? Bakit ba ganyan? Punta na tayo, diba? Pero bakit nga ba mga kapatid? Number one, the thing that we do, we really love the charismatic is praising or pagpupuri. Ito bang ginagawa natin itong pagpupuri o praising ay nasusulat. Ang sabi ko ng Biblia, kaya po ginagawa natin yan sapagat inuutos ng Biblia. Sabi ko ng Joshua chapter 6, mga kapatid, sulat ko o aklat ni Josue, mga kapatid, Kristo, Joshua,
Sana ba yung Joshua? Joshua chapter 6 verse 15 to 20. Ito ang sabi ko, Joshua chapter 6 verse 15 to 20. On the seventh day, they got out at daybreak and marched around the city 7 times in the same manner, except that on that day, they circled the city 7 times. The 7th time around, when the priest sounded the trumpets, blast, Joshua commanded the people, shout, for the Lord has given you the city. Kaya ngayon tayo, shout for joy, da-da-da-da, da-da-da-da-da. Di ba? Hindi ba sinisuriyan? Inutusan si Joshua na magpuri sa Panginoon to shout for joy. Sumigaw sa Diyos na may kagalakan. At ang sabi ron, the city and all that is the city and all that is in it are to be devoted to the Lord. Only Rahab, the prostitute, and all who are with her in her house shall be spared because she has despised we said, but keep away from the devoted things, so that you will not bring about your own destruction. Hallelujah to the Lamb forever. So yung po ang pagpupuri na sa sulat. Number 2 is clapping of hands. Palakpakan niyo nga po ang Diyos. Sasabihin mo, bakit ba kayo pumapalakpak? Baka akala niyo ako pinapalakpakan. Ha? Hindi naman ako naniniwala sa inyo na kaya kayo pumapalakpak ay nabubuha-buha kayo sa akin. At kung naman na kayo nabubuha-buha sa akin, hindi naman kayo pumapalakpak dahil doon. Pumapalakpak kayo yan dahil sa Diyos na kayo sinasamba. Amen? Sabi po ng awit. Ito, sabi po ng Psalm chapter 47 verse 1. Ito ang sabi ng Bible, nasusulat po yan. Psalm chapter 47 verse 1. Pakinggan niyo po ito. Kaya ginagawa ng charismatic kasi nasusulat sa Biblia, sinasabi ng Biblia. Sabi ron, clap your hands. Kung walang kumalakpak. Sabi ng Bible, clap your hands, all your nations. Shout to God! Kasi kanina yan, shout to God with cries of joy. How awesome is the Lord Most High, the great King over all the earth. He subdued nation under us, people under our feet. Mga kapatid, lahat ng ginagawa natin sa charismatic ay nasusulat. Amen. Yan, hindi pwede pa ikaw ay charismatic, kahit sa minsan nataka yung mga tao. Kasi ang purpose ng Diyos, kailangan ma-transferan sila ng Espiritu Santo. Kasi, because you have joy in your heart, we need to express that joy in our heart. Amen? Maraming sana, ayaw na magsimba kapag tayo diba may yung mga Katolikong, anong tawag ito, yung masyadong, ang tawag doon, yung tawag ko, yung tahimik. Pero hindi naman kahulog ang mali yun. Hindi lang sila charismatic. Tayo charismatic, kaya tayo maingay. Bakit maingay? Na i-express yung joy of the Lord sa puso natin. Na i-express yung the joy of the Lord. That is the expression from your heart. And you express that joy of the Lord in worship and praise. Yun po, kaya charismatic. Ayan, okay? So, yun po yun. Now, number 3 is dancing in the Lord. Bakit tayo sumasayaw? Yung iba sumasayaw sa disco lang. Yung iba sumasayaw doon sa club lang. Pero dito sa Panginoon, sumasayaw tayo. Bakit? Nasusulat, Psalm 149 verse 3. Sabi po rito sa 149 verse 3. Pakinggan niyo ito. Sabi po rito, let them praise His name with dancing.
Purihin ang natin ang kanyang pangalan na may sayaw. Pero mahihiyang sumayaw kahit ang iyong bahay baliktad. Kapag nagsasayaw, hindi ka nagtutututo. Pagkais ko, ang galing mo sumayaw, hindi ko sa Panginoon, ako yung sumayaw. Purihin ang Diyos. Kaya kayo sumayaw lagi, sabi doon. Sa 149 verse, let him praise his name with dancing and make music to him with tambourine and harp. Kaya kailangan may mga tambourine pa, may harp pa, complete na mga instrument. Yan ang complete worship. Kaya hindi pwedeng patigilin ng pagsasayaw. Dapat lagi may nagsasayaw sa Panginoon. Sa Panginoon. And number 4, mga kapatid, shouting of praise. Yan, napapasok na kanina kayo ba shouting. Psalm 149 verse 6. Sabi na 149 verse 6, may the praise of God in their mouth, a double-edged sword in their hands. Yung ating sayaw, yung ating sigaw, ay dapat ay parang yung tapak na di kami ay tanin. Sa bagay ng sinabi dito sa banal na kasulatan, sa ating mga binasa mula kanina pa dito, di ba? Nandyan, shout for joy, sumigaw tayo sa Panginoon. Yun daw pagsigaw na yun ay tulad ng tapak na di kami ay tanin na lumalabas sa ating mga bibig. Now, yun din po yung sinabi sa number 5 is raising up of hands. Pagtataas ng kamay. Yung iba ay tumaas ang kamay, natatakot. Bakit kayo natatakot? Wala ka namang putok. Bakit natatakot? Ano? Bukas yung pili-pili? Hindi na tayo yan. Sabi ko na raising hand, Psalm 141 verse 2. Psalm 141 verse 2. Sabi po rito ng banal na kasulatan, may my prayer be set before you like incense. May the lifting up of my hands be like the evening sacrifice. Lifting up of my hands, itinataas ang kamay. When you pray unto God, if you are charismatic, kailangan nataas ang kamay. Tulad na ginawa ni Moses yan, di ba? Itinaas niya ang kanyang mga kamay sa Exodus, chapter 17, verse 8 to 13. Nung sila'y nakikipaglaban si Moses, laban sa mga Amalisita, at sila naman yung mga Israelita, ang ginawa ni Joshua. Si Moses ay nagtaas ang kamay, si Joshua kinalaman ng bakong malaki ang kamay sapagkat kapag binababa ni Moses ang kamay, natatalo sila laban sa mga Amalisita. Kaya ang ginawa ni Joshua kanyang alalay, kinalaman ng malaking bato para hindi na magawa ni Moses ang kamay dahil nangawin din naman si Moses. Kaya pinalalaman nila, may bato na, may nag-aalalay pa, at doon hanggang nakataas ang kamay ni Moses. Sila ay nanalo sa paglaban laban sa mga Amalisita. Amen! That's why when we pray unto God, lifting up our hands, it is a powerful prayer. Kaya ang mga pari nagtataas ang kamay. Akala niyo ba lumiti pa lang yan? Akala niyo baka ginagaya si Pacman, akala siya yung ilan gano'n? Hindi po. Sinasabi ng mga kaparihan pag galing nila, let's pray. Yung iba lang kasi gano'n. Dapat yun. Sabi ng mga libasa, manalangin tayo. Dahil mahal na naman po ay naman si Kalimat niya mga
8, mga kapatid. Ito ang sinasabi, 1 Timothy chapter 2, verse 8. Sabi ni Saint Paul kay Timoteo, I want men, mga kalalakihan, everywhere, to lift up holy hands in prayer without anger or disputing. Kaya tayo mga kalalakihan, kapag mananalangin, dapat nakataas ang kamay. Sabi ni Saint Paul kay Timoteo, ay yung iba hindi nagtataas ang kamay, hayaan mo kung may puto ka, hayaan mo nakataas ang kamay mo, huwag mo itindihin yan. Ng mata. Bakit tayo pinipigit ang mata? Eh siyempre, at common sense naman, bakit hindi naman isla? Ha? Kasi kung lalo na ba, nagninisa, tapos ang nagninisa ay nakakagawa ko, ay mga sa atin na tumingin sa picture ni Cristo, ay nakatingin doon sa pari. Ano yung iniisip ng mga kaway? Bakit na nagpari ko ito siya? Ha? Kaya kung sinasabi lang kayo, kaya pa tayo lumuluhod yan sa limundo, hindi. Paalala lang po yan. Bakit tayo lumuluhod? Kasi this is a temple of God and that we know and we believe that the presence of God is here. When we gather in His name, when we gather in His name, God is in the midst of them. Kaya pag-iisa, hindi lang dalawa yan, hindi lang tatlo, marami. Dinandiyan ang Diyos, sabi ng Bible, Matthew 6:8. Matthew chapter 18, 1 plus 1. Power, power, power. Jesus, tuloy ng Diyos. Amen. Ay, nasaan sa Bible? Anong pinatanong mo, sister? Ano sa akin? Kasi mo pinatanong mo. Kasi sa tayo mo, ikaw nagpatanong. Ano sa akin? Ano sabi ng nasusulat sa Bible? Closing of our eyes. Matthew chapter 6, mga kapatid. Sabi mo dito sa Matthew chapter 6, Matthew chapter 6, verse 4 and 5. Sabi dito, Matthew chapter 6, verse 4 and 5. Listen to me. Sabi dito, umpisa ko sa verse 3. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. And when you pray, prayer na. Do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corner to be seen by men. I tell you the truth, they have received the rewards in full. Sabi ng verse 6, but when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Mga kapatid, pag binasa niyo po yan, hindi po literal yan. Ang tinutukoy po dyan ay spiritual. That when you pray, that door is your eyes, that door is your mga mata. Na ibig sabihin, when you pray, ibig sabihin, go to your room, it means to say, mag-meditate ka. Amen. Concentrate to pray. Hindi doon ka nakatitig kay Father, nagbago. Doon. Ha? Ibig sabihin nun, yung pumasok ka sa iyong room, ibig sabihin nun, i-concentrate, mag-meditate ka, alisin mo yung iyong sarili sa focus na hindi maka-Diyos. Concentrate to God. Ha? Huwag mong isipin si Father Jay.
Pati mga sa mga prince, gusto naman niya, guwapo eh. Bakit ang tingin niyo sa akin? Nakamulan yung mga mata natin, pag may nakita tayo, ha? Siyempre, pag lalaki, pag nakita, sexy, magsiandali, nakakamiss na pala. Nakawala ka sa Panginoon ganyan, pag nagsisimpa eh, doon ako tatapak. Halimbawa, nandito yung mga babae, doon ako sa likuran. Para pagluhod, nakikita ko yung palangitan. Gawin ako nun. Pag ako sasakay sa jeepno, pipiliin ko yung mga babae na sa harap ako yung babaeng sexy. Kunwari ko ako yung kunwari natutulog na gano'n. Nakahawak ko sa harap ng gano'n. Pero hindi ko nakikita sa hita nila. Eh may mga babae pa naman kapag nakaupo sa jeep, eh doon ako nakatapat, gumaganon-ganon. Kaya lumilipad na yung isip ko niyan. Lumilipad na ako. Ano ang iniisip ko? Ini-imagine ko hukubat na yung babae. Ganon na gawin yung puso ko at isipan ko. Ganon siya. Nung wala pa ako sa mga gawain, grabe! Talaga namang worthy! Worthy yung mind ko, worthy yung puso ko. Mga kapatid, bakit? Eh, yun mo yun. Yun mo yung napapakinggan. Pero nasa Panginoon tayo, natutunan natin, pag tayo mag-pray kahit sa sakyan, at ako natutunan na kahit saan patungo, saan mo na pumunta, nakapilit ako, pero nag-pray ako para iwas aksidente, para lagi mong kasama ang Panginoon. Hindi yung habang nakasakay, para anong kwentuhan, o ano uso-uso ang Facebook, nasa sakyan, nag-Facebook, ay pagbila ang aksidente dyan, Okay, so close your eyes. And then, number 7 is, bakit tayo may love offering? Kaya yung iba, pag binuksan yung sobre, walang laman, kasi they don't understand why they are giving. Sabi mo ng Luke chapter 6, verse 38, nandiyan po yan eh. Sabi ng Luke chapter 6, verse 38, ito ang sabi ng Bible, bakit may pagbibigay sa gawain ng Panginoon? Luke chapter 6, verse 38, ito ang sabi ng Bible, ng nakasulatan, give and it will be given to you. Magbigay ka na at ikaw ay bibigyan. A good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Sabi sa Tagalog, magbigay ka ay bibigyan. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Sapagkat kung anong takalan ang iyong ginamit, ay siyang gagamitin din sa iyo ng Diyos. Amen! Kung ano yung inihasip, yun ang inyong aanihin, ibig sabihin, yun po ang giving. Kasi naniwala tayo kung sa mundo ay may karma, pero hindi po sa Biblia. Sa Biblia, hindi karma ang tawag doon. That is consequences. It means to say, nagbubunga. It means fruit. Ano ang binubunga kay matutong magbigay? Sabi ng Bible, ibinabalik sa iyo ng siksik, liklik at tumakas. And finally, Sa
praising, clapping of hands, dancing in the Lord, shouting praise, raising of hands, closing of eyes, and crying. Ando kasama doon ng pag-iyak. And then, giving or love offering. Nagkakaloob tayo ng mga biyaya para sa Diyos. Binabalik. And finally, ay tithing. Bakit ba tayo nagbibigay ng ikapo? Sabihin mo, sa maganda susulat ko, ang sabi po ng Bible, sa Malakay chapter 3, mga kapatid Kristo, umpisahan ko po sa verse 7, sa verse 6, sabi niya, "I, the Lord, do not change. Ako ang Diyos ay hindi nagbabago. So you who descended of Jacob are not destroyed." Hindi kayo mapahama. Sabi ron, "Ever since the time of your forefather, you have turned away." Mula pa sa umpisa ng aking mga ninuno, tumalikod na tayo. "From my decrees and have not kept them. Return to me." Sabi niya, "Magpaliklog kayo sa akin, and I will return to you." At magbabaliklog ako sa iyo, says the Lord Almighty. But you ask, how are we to return? Paano kami magbabaliklog sa iyo? Sabi ng Panginoon, will a man love God? Bakit paano niyong nakawal ang Diyos? Sabi niya, you rob me. Hinanakawal ako. But you ask, how do we rob you? Paano namin kayo hinanakawal? Sabi ng mga tao. Sabi niya, in tithes and offering. Sa inyong mga ikapo at handog. You are under a curse. Pag pala ang tao hindi nagkapaloob ng tithes, alipin ang sumpa. Kaya, laging may sakit, laging may karamdaman, laging may problema, at maging ang pamilya ay apektado ng sumpa. Dahil nasabi ng Bible, ang sumpa ay dumadaloy hanggang sa ika-14 na salinahi. 14 generation. Kaya sabi niya ron, how do we rob you? Sabi niya, in tithes and offering, you are under a curse. The whole nation of you, because you are robbing me. Sabi niya, verse 10, bring the whole tithes into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty. And see, if I will not throw open the floodgates of heaven. Pagka pinigay natin yan, bubuksan niya ang durungawan ng langit at ibubuhos ang masaganang pagpapala. So much blessing that you will not have room enough for it. I will prevent pests from devouring your crops, and the vine in your field will not cast their fruit, said the Lord Almighty. In other words, pati ang mga salot maging sa ating buhay at sa ating mga kabuhayan ay hindi na pahihintulutan ng Diyos kung tayo'y nagkakaloob ng ating offering at mga ikapo. Yan po ang introduction sa ating CLSS. Taas ang inyong mga kamay, sabihin niyo, Panginoong Jesus, salamat. At nalaman po namin ang panimulang aralin patungkol sa Catholic Life in the Spirit Seminar. Inaangkin ko, Panginoon, na ito'y matatapos ko ang mga topic na series hanggang sa ako'y matuto at tumago. At inaangkin ko, Panginoon, na ako'y magtatagumpay sa ngalan ni Jesus.
Nagtitiwala kami sa iyo, Panginoon. Ang mga salita mo yung makapangyarihan. At ikaw lamang ang aming natatanging pag-asa. Ama, tinutulog po namin sa iyo ang aming nakakahilingan. Dalangin kong tugunin ang lahat ng mga prayer request ng bawat isang nandito. Ano man ang kalamating rowing o God, inaamin po namin na kami lahat ay answered prayer. At pagbaga ng mga bagay ito, mga paliwan sila needs, Biblia wallet like passport, papeles at maging ang tubig. At lahat ng bagay namin tinataas sa iyo. Pagpalain mo kayo ng maging contact point na kami pa ng palataya. Inaamin po namin ang aming mga alay at kung ikaw po siksik, litlig at umaapaw. At dalilin namin na po namin na kami lahat ay katumpay at answered prayer as the saying, give thanks with a grateful heart of Jesus. Pasalamat namin siya as you offer the prayer. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because His name Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because of Jesus Christ, His Son. Say, I am strong as a mother. Say, I am free. Nung nakapunit ko, aeroplano, di ba? Oh, parachute. Alam niyo ang parachute? Pag gusto niyong iligtas, i-shoot niyo. Parachute, lahat ng mga kamag-anak, lahat, no? Para yung po symbolizing salvation, yung parachute, no? Balik tumakal sa aeroplano, no? Parachute na iligtas. So lahat po yun. Susulat nyo doon, dudrawing nyo. Then you see the faith offering to God, lalagay po doon. And then paalala po mga kapatid, pagkatapos nyo ng LSS, hindi na kayo mag-member, mag-fill up ng application for membership ng prayer partner. Kaya mahalaga yung requirements yan. Para maging member, kailangan mag-CLSS, and then pag kayo ng member ng prayer partner, pwede rin kayo sumali sa Brothers Keeper Multipurpose Cooperative, which is our financial, yung ating para pagtulong sa mga financial yung tinatawag leaders, financial leaders. Yan. So yun po yun. Kayo pa kayo mag-iimpok, di ba? Di dapat sa akin ang tubo ng ating savings ay 1.5. Ang ating investment sa time deposit ay 2% to 3.5%. Di ba? Sipin mo, pwede pa kayo mag-loan, pwede pa kayong pagdating ng Pilipinas, magkakaroon kayo sa yung business. Yan. Pre-tax, walang tax yan. So yun po ang financial literacy. And then, July 14, 15, hindi po magagamit ang church. Monday and Tuesday, kaya doon tayo sa hall, sa baba. Misa at prayer meeting sa pagsabi nyo sa July 14 and 15. Monday to kaya hinahanap ako ni Pat ni Sister kanina sa office. Kaya yung po so tandaan nyo yan. Okay? Okay, so may the Lord God bless us all now and forever in the name of the Father. Ay, Father pa lang po, ang bibilis nyo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ito ang puhunan! Ito ang pagpapatapos ng bahay at kay Junior makatapos. At ito, boyfriend ng gustong mag-asawa sa 2015, magkakasawa na! God bless! Sa buhay ng tao, dumarating ang mga pagsubok, ang mga problema, mga bagyo ng buhay, na minsan ay tayo ay nawawala ng pag-asa.
Ngunit tandaan natin, ang Diyos ay laging nandyan at siyang gumagabay sa atin. Gaano man ang hirap na ating dinaranas, ang Diyos tayo ay Kanyang tutulungan at gagabayan sapagkat sa Kanya ay walang imposible. Anumang uri ng bagyo ay lilipas, anumang uri ng unos ay di magtatagal. Gaano mang hirap ang ating paghihintay, sa Diyos laging may tagumpay. Anumang uri ng bagyo ay lilipas, anumang uri ng unos ay di magtatagal. Gaano mang hirap ang ating paghihintay, sa Diyos laging may tagumpay. Sa Diyos ay walang imposible, sa Kanya ay walang kabiguan. Sa pagtitiis, tagumpay ay nakalaan. O Diyos, Ikaw ang kailangan. Magaling ka, O Diyos, sa buhay ko. Buhay ko ay laging laan para sa'yo. Maglaho man ang mundo, tanging pangako mo, mananatili ang salita mo. Anumang uri ng bagyo ay lilipas, anumang uri ng unos ay di magtatagal. Gaano mang hirap ang ating paghihintay, sa Diyos laging may tagumpay. Sa Diyos ay walang imposible, sa Kanya ay walang kabiguan. Sa pagtitiis, tagumpay ay nakalaan. O Diyos, Ikaw ang kailangan. Sa Diyos ay walang imposible, sa Kanya ay walang kabiguan. Sa pagtitiis, tagumpay ay nakalaan. O Diyos, Ikaw ang kailangan. Magaling ka, O Diyos, sa buhay ko. Buhay ko ay laging laan para sa'yo. Maglaho man ang mundo, tanging pangako mo, mananatili ang salita mo. Magaling ka, O Diyos, sa buhay ko. Buhay ko ay laging laan para sa'yo. Maglaho man ang mundo, tanging pangako mo, mananatili ang salita